Good day guys. Yung motor natin ay magti 3 years na. At pansin nyo guys, yung dating mga nakakabit dito simula noong nakuha ko hanggang ngayon, wala pa rin pinagbago eh. Yung tanging napalitan ko lang dito ay ang dalawang gulong. Pero sa ibang mga parts, katulad ng kadena at dito sa kanyang side mirror ay ganun pa rin. Meron lang tayong konting idinagdag katulad nitong step grill. Yung headlight natin, pinalitan natin yung stock para mas maliwanag. At naglagay din ako ng parang relay ata yung tawag doon, yung inilalagay sa busina para magkaroon siya ng ibang tunog kagaya nito. Yung side mirror niya, mula ng pagkakuha natin hanggang ngayon, hindi pa natin napalitan. Kaya yung dito sa kanan na stock side mirror natin na merong mga parang mga gas-gas ay nandito pa rin. Pero baka palitan ko na to kasi habang tumatagal nahalata ko parang medyo parang dumadami siya. Tapos yung mga puti-puti niya, oh, yan, parang nagka-crack na, oh. So ibig sabihin ng ating sinasabi ngayon, ang motor natin ay masasabi pa rin nating all stock pa rin. Sa ating video ngayon ay pag-usapan naman natin kung ano ba ang kaya at ang hindi kaya ng XRM125 kapag ito ay stock. Ang unang-una nang babanggitin natin dito, ito yung kalimitan na mapapansin ng kahit na sinong may-ari ng XRM125 pagdating sa kanyang gas consumption. Super tipid talaga. Yun yung talagang isa sa nakakabilib dito eh, yung kanyang tipid. Lalo na ngayon na mahal yung gasolina. Yun yung pinaka-importante eh, yung makatipid tayo. Solid. Kagaya ng ating binanggit ng mga nakaraan sa ating vlog tungkol sa pagiging proud owner ng XRM125, marami tayong nabasang mga gumagamit din ng mga XRM. Talaga namang proud sila na may-ari sila ng XRM. At alam mo naman yung mga reason nila, di ba, kung bakit proud sila. Lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang rason kung bakit natin masasabi na proud tayo. Shoutout sa inyo lahat guys. Proud XRM user. Ride safe sa ating lahat guys. Yung pangalawa, pagdating sa mga akyatan, ang 125cc, lalo na kapag ikaw lang yung sakay sa mga grabing akyatan, masasabi mo bang kayang-kaya? Aba syempre, tingnan natin ngayon. Syempre magkaiba yung performance pag mga 150cc compare sa 125cc pagdating sa mga akyatan. Binidyo na rin natin to noon, pero pag-uusapan na lang din natin kung ano yung kaya ng all stock na XRM125. Sabay na natin itong mga paakyat kung gaano nga ba kalakas. Sayang no, wala tayong gear indicator. Makikita sana ninyo kung nasa anong gear na tayo kapag aakyat tayo. Ngayon naka second gear ako. Hindi pa ito masyadong matarik na aakyatan. May mga party dito na medyo matarik talaga. Pero siguro kapag malaki yung makina mo, easy lang siguro to eh. Yung mga akyatan dito medyo matarik na yung iba. Pero tingin ko naman kasi inakyat ko na to dati. Alam ko kayang-kaya ng XRM to. So ito yung isa sa matarik na daan. Tapos medyo pakurbada yan. At may isang matarik pa talaga. So ngayon naka neutral tayo, primera. Medyo gigil yung makina, oh. Second gear natin. Sa second gear niya kayang-kaya pa naman. Ayan, oh. Oh ha. Yan. Eh paano yung dito kaya? Baka hindi ako makapag second gear dito. Try natin ulit. First gear.
Ito yung isa sa pinaka matarik dito. Ayan oh. Gigil yung first gear eh. Second gear tayo. Medyo bumagal yung takbo pero kaya naman. Oh, di ba? Pero siguro kapag meron tayong angkas, medyo mahirap umakyat dito kapag naka second gear. Pagdating naman sa comfortability, lalo na kapag long rides, medyo nakakaramdam din tayo ng mga medyo tagtag, no? Lalo na kapag ganito yung daanan, no? Yung may mga mabato, may mga bako-bako. Yung stock kasi na upuan ng XRM medyo matigas eh, di ba? Kaya pag medyo malayo ang biyahe mo, nakakangalay sa... Yun din kasi yung problema kapag ganong medyo matigas yung inuupuan mo eh, di ba? Full goods naman siya kapag long rides ang biyahe mo. Yung iba, para hindi masyadong maramdaman yung sakit sa puwet, lalo na kapag malayo ang biyahe, yung iba pinapalitan nila ng upuan. Tapos yung iba naman, nilalagyan nila ng yung parang malambot na linalagay sa upuan para hindi siya masyadong matigas, ganon. Pero sa kanyang manibela, dito kahit malayo ang biyahe, nako, solid, hindi nakakapagod. Tapos ang dali lang iliko eh, ang gaan din niyang gamitin yung manibela niya, yung mga banking, tapos yung mga traffic, di ba? Tapos sisingit-singit ka. Kung titingnan mo, medyo malapad siya eh. Pero kapag nandun ka na, dumadaan ka na sa mga masisikip na lugar, hindi naman siya ganoon kalapad talaga. Saktong-sakto lang sa talagang distansya mo sa bawat kanto. Ito na ang Mount Mayong Payong. Solid guys. Ang ganda ng view dito oh. Nice one. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit. Ayun no, rough road guys. Ito lang yung minsan na sinasabi ng iba kasi pagdating sa mga ganitong daanan, madulas yung gulong ng XRM eh. Compare sa DS at DSX, mas the best yun kapag ganito yung dinadaanan mo. Yung stock na gulong ng XRM, lalo na dito sa motard, kapag medyo tumatagal na, nararamdaman mo yung dulas. Kahit nga dumadaan ka dun sa espalto eh, kapag medyo matagal na yung stock na ginagamit mo at hindi mo pa pinapalitan, nararamdaman mo yung dulas eh. Kung pagdating naman sa top speed, yung pag-uusapan, kapag stock talaga, sobra din ng 100. Yung pinaka top speed ko lang dito ay nasa 115 yata. Yun yung daanan na straight talaga eh. Dun sa parting balod, may daanan kasi dun na medyo mahaba tapos straight. Kaya nakapagbuelo ng ganong speed. Pero pagdating sa mga akyatan, sa mga iba't ibang klase ng daanan, at kahit na rin sa mga long rides, lalong lalo na sa gas consumption, kahit na all stock XRM ang gamit mo, solid. At pansamantala,
hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating video. Ride safe always guys, at this is Nel Ride Moto. Thank you.